Target on Air. Target on Air. Naku, ito, balik tayo at napakarami nga naka-standby mga kaibigan at mamaya subukan natin balikan ng tawag si Governor Dan Fernando mula dyan sa lalawigan po ng Bulacan. Sa panahon po ng bagyo at kalamidad, kumbaga isa to dun sa pinagtutuunan ng pansin mga kaibigan, isa dun sa pinakamahalagang pangangailangan ng tao. Abay, number one, yung supply ng kuryente para dun sa komunikasyon at kaligtasan. Kaya naman mahalagang pag-usapan mga kaibigan, yung sinasabing hakbang na ginagawa mga kaibigan ng National Electrification Administration o yung NEA. Kumbaga dun sa pagpapalawak, yung pagpapatibay ng supply ng kuryente. Kumbaga lalo na ngayon sa mga komunidad upang pag-usapan mga kaibigan yung pinaka-effort ng NEA. Nasa kabilang linya ng ating komunikasyon si National Electrification Administration, si Admin Antonio Nani Almeda. Magandang araw po, Admin. Welcome po sa Target on Air. Admin Almeda, ano po yung kasalukuyang kalagayan ng elektrisidad sa bansa, lalo na po ngayon sa mga liblib at malalayong lugar po, Admin? Rex, yes, kami ay actually papunta ako kung medyo mawawala lang, Rex. I'm on my way to the office to monitor. Meron kaming digital dashboard command center sa NEA kung saan nakikita namin ang mga nangyayari sa mga electric cooperative, lalo na dito sa Luzon. So far, wala naman pang nare-report na I would say restoration requirement. Lahat naman ay nakakayanan pa ng mga electric cooperatives. Specifically dun sa Cordillera, no? Since the start of the week, yung hearty hit is yung Abra, Mountain Province, at saka Baguio. But so far, nakakayanan naman nila ang restoration efforts at hindi pa nangangailangan ng tulong sa mga ibang electric cooperatives. Maybe to give it context, ang mga electric cooperatives kapag tinamaan ng mga salanta ng bagyo, NEA ay nangunguna sa pagtawag ng tulong para magkaroon ng immediate restoration ang kuryente sa mga lugar. Pero so far, Karex, wala pa namang tawag na ganon. Although may mga bahang area, especially dito sa may Central Luzon. So far, nakakayanan naman ng mga electric cooperatives to contain the situation. At para po dun sa single window auction ng Renewable Energy Project, at paano po inaasahang benepisyo dun po sa mga bawat lalawigan po? Are you inquiring on the renewable projects? Am I right, correct? Apo, Admin. Yes. Ang DOE ay may programa na ipinatutupad ng NEA through the electric cooperatives na ini-encourage namin ang mga electric cooperatives to negotiate and execute contracts with renewable energy developers in their own respected franchise area up to 10 megawatts. So, ito yung tinatawag natin Renewable Energy Program na pinatutupad ng DOE at sa full support to ang NEA rito na kung saan ang mga electric cooperatives are allowed to enter into a bilateral contract with renewable energy developers in the capacity of 10 megawatts that will be exempted from a competitive selection process. So it is an attractive program for renewable energy developers, bilateral contract. Once nag-agree ang electric cooperative at na-review ng NEA, bibigyan namin sila ng notice to proceed to enter into the contract. Ito ay makakatulong sa mga franchise area, pababain ang
pababain ang presyo ng kuryente at embedded po sa franchise area. So, nandun na ho yung generation. Apo, at sa dako naman po na walang access po dun sa grid, possible po bang mabibigyan sila ng solar energy system sa pamamagitan po ng programang ito, admin? Actually, yan ang isa sa mga objective, yan ang isa sa mga sitwasyon na gusto i-address ng Embedded Renewable Program. Lalo-lalo na yung mga off-grid areas, yung mga island provinces, no? At highly dependent sa diesel. Kung magkakaroon sila ng embedded renewable source, ito ay malaking bagay para pababain ang presyo ng kuryente. Kailan po, admin, tinalakay ko po dun sa aking column sa Filipino Mirror at tungkol po dun sa GIDA, Geographically Isolated and Disadvantaged Area, na pinondohan po ng 3.6 billion. Kumbaga, ang magbebenepisyo nito ang Luzon, Visayas, Mindanao, na pagdating po dun sa Mindanao, 68% kung di ako nagkakamali, o 2.5 billion ang ilalaang pong pondo para po dun sa mga supply ng kuryente po, admin? Yes, Karex, ang aming priority right now ay yung GIDA areas which are mostly situated in the island of Mindanao. Mhm. So, ang aming trust ngayon ay habulin yan at upon the directive ni Presidente Bongbong Marcos, Apa. bigyan ng priority at yun ho ang ating ginagawa. Mhm. Dahil napakababa po ng electrification rate ng Mindanao, Apa. nahahatak po ang total electrification rate. Kaya po yun ang binibigyan natin ng priority para makahabol po ang island of Mindanao. At mostly, ito ay nasa mga GIDA areas at farm areas. Anyway, picking up from my last discussion, ito yung photovoltaic mainstreaming, Carex, Apa. na kung saan ang isang bahay ay mabibigyan ng isang 50 watt capacity ng energy, no? From solar panel to batteries. Apa. That we can provide them 24 hours of electricity. Ito ay makakapagbigay ng kuryente sa apat na bumbilya, Mhm. sa isang electric fan at phone charger, na kung saan ina-address natin dito ang pangangailangan ng mga batang mag-aaral Apa. na makapag-aral hanggang gabi. Mhm. No? So napakaganda programa ni Presidente Bongbong Marcos ito at kami ay excited dahil dito mahahabol natin ang electrification rate at ngayon pa lang nararamdaman na namin ang benepisyo sa taong bayan lalo na sa kabundukan. Mhm. And we are committed to the President to implement this and medyo mahirap lang ang implementation, Karex, kasi ito ay nasa kabundukan, talagang last mile ng mga bahay, ano? Mhm. But ang mga tao po ay tuwan-tuwa. Alam mo, maiiyak ka pag naririnig mo ang mga sinasabi nila Tama po. na nararamdaman nila na merong gobyernong nag-aasikaso sa kanila. Mhm. At ang kagandahan nito, dun sa pinag-uusapan natin, nasa 26,000 na solar home system. Ito na po yung napamahagi dun po sa electric cooperative po, admin. Yes, ang nag-i-implement ito, ang katulong natin dito ay mga electric cooperatives. Apa. Sila ang may alam ng terrain, sila ang nagsisurvey, kaya sila rin ang nag-i-install nito, no? At may sustainability aspect ito, hindi katulad ng mga nakarang administrasyon, basta binibigay lang ang solar home system Apa. at bahala na yung mga beneficiaries. Mhm. Ito ngayon, pinakiusapan ko ang mga electric cooperatives na kayo ang magme-maintain nito. And hindi naman libre ito, pero napakagaang na expense ito sa mga tao sa bundok. Parang ang ERC ay nag-approve ng 8 pesos a day, no? Pero ang mga electric cooperatives, patid nila ang hirap ng buhay, parang nagcha-charge lang sila ng 5 piso or 6 na piso kada araw, no? Na makapagbibigay ng kuryente sa mga tao sa bundok. Mhm. At nung huling bumisita nga kami, admin, dyan sa Occidental Mindoro, nung araw ang problema nila yung patay sinding kuryente. Palibas at nandyan po ang tanggapan po ng NEA. Kumbaga, malaki rin po naging papel dito ng PhilReca Party List. Kada makakausap namin, si Congressman Presley De Jesus, isa rin din sa umaagapay po pagdating po sa ganyang usapin na
Oo naman. Kaya kasama natin ang PhilReca Party List at APEC Party List sa yung tinatawag na power block. Katulong namin sila, katulong yan ng NEA sa pag-aasikaso sa pangangailangan ng mga electric cooperative. Apa. At maganda ho ang aming synergy Mhm. at lalong sa oras ng sakuna at ng mga bagyong katulad nito, katulong po kami ng APEC at PhilReca sa bagay na yan. Apo, at At sa Occidental nito, Alex, okay na sila. Tama po. Tumakbo na ang makataka at hindi na sila nakakaroon ng mga major brownouts. Mm. Kung meron man, those cases na hindi maiwasan, pero on totality, steady supply na po ang kuryente sa Occidental Mindoro. Nako, napakaganda po ng talakayan po natin ng admin na Nani Almeda. Mensahe po sa ating mga kababayan na patuloy pong umaasa sa napakagandang serbisyo po ng National Electrification Administration po, admin. Sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na dun sa mga nasa kapuntukan, makantay-antay lang po kayo. Kung hindi pa ho kayo naabot ng mga kooperatiba, sooner or later, maaabot na po kayo. At sana po, mag-ingat po tayo sa mga panahong ngayong dinadalaw tayo ng mga bagyo. Maraming salamat po. Apo, at salamat po sa pagkakataon, Sir Antonio Nani Almeda ng NEA Administrator. Sir, ingat po palagi. Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air. Yan po ang tinig mga kaibigan ni Administrator Antonio Nani Almeda. Mas kilala po doon sa Nani Almeda. Siya po yung admin dyan sa National Electrification Administration. Ang kagandahan nito kumbaga yung problema po doon sa pagdating po doon sa supply po ng kuryente. At isa doon sa binigyan din po natin dyan sa Occidental Mindoro. Malaki po naging papel din dyan ng PhilReca Party List. Sa pangunguna po ni Congressman Presley De Jesus, lalo na itong kausap natin si Admin Almeda mga kaibigan. At kahapon nga nado sila sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Kumbaga talagang inaalam nila yung estado o yung kalagayan ng ating mga kababayan doon sa problema po doon sa supply po ng kuryente. Ito nabanggit po natin pagdating po dyan sa Luzon, yung 701.2 million, yan po yung pinakapondo na ilalaan po dyan. Pagdating po dyan sa Visayas, 462.6 million. Pagdating naman po dyan sa Mindanao, ito yung nabanggit po natin na 2.5 billion o katumbas po ng 68%. Iyan po yung tinatrabaho nila mga kaibigan. At itong binabanggit po natin, ito po yung geographically isolated and disadvantaged area mga kaibigan na pinonduhan po ng rural electrification. Kumbaga para magamit mga kaibigan dun sa problema, dun sa ating mga kababayan. At mamaya balikan natin ang tawag si Governor Dan Fernando. Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air.